Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay isasagawa natin ang pagpapatuloy sa ating hindi natapos na talakayan noong nakaraan. Sa araw na ito, tayo ay magbibigay tuon sa paggamit ng retorika. Pero ano nga ba ang retorika? Ang retorika ay sining ng pagpapahayag, ginagamit sa pagbibigay katwiran upang makapanghikayat. So, ibig sabihin nga, ang retorika ay sining ng mahusay na pagsasalita. So, dito ay gumagamit tayo noong pagpapalitan ng mga simbolo. At syempre, itong retorika ay isang, kumbaga, teorya or maaring ito ay inilalapat natin sa pasalita or pasulat na pamamaraan. At syempre, ito ay kumbaga binibigyang kahulugan nito yung mga tuntunin sa pagsulat ng mga komposisyon sa pagsasagawa ng mga, for example, sulating pampanitikan na dinidisenyo upang maka-impluwensya sa pagpapasya o damdamin ng ibang tao. Sa bahaging ito naman ay ating talakayin ng ilang uri ng retorika. At to be specific, yung mga tinatawag nating tayutay. So ano nga ba yung tayutay? So pag sinabi nating tayutay, ito yung figure of speech sa Ingles. Ano po? At ito ay mga salita o pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan. Unahin na natin ang unang uri nito, ang pagmamalabis o ang eksaherasyon. So kapag sinabi natin na ganito, ito ay pagbibigay kalabisan sa kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Or in other words, ito ay pagpapahayag ng lagpas sa katotohanan o exaggerated or something that we can say OA. Ano po? So sa ating halimbawa nakasaad dito, nabiyak ang kanyang dibdib sa tindi ng kanyang dalamhati. So, hindi naman literal na nabibiyak yung dibdib ng isang tao kapag, kumbaga, nagdadalamhati. Kumbaga, nais lamang iparating dito na ganoon kasakit yung nararamdaman ng isang tao. Another example, namuti na ang mga mata ni Johnny sa kahihintay kay Maya. So, hindi naman literal na namumuti yung mata ng isang tao kapag naghihintay. Ibig sabihin lamang noon ay sobrang tagal na niyang kanyang naging paghihintay doon kay Maya. Another example, huminto ang tibok ng puso ko nang makita kong may kasama na siyang iba. So, kumbaga, sinasabi lamang dito na talagang sobrang sakit ng kaniyang naramdaman, kumbaga, na pagsiselos. Ayan, sumunod naman ay yung tinatawag natin na pagpapalit-tawag, kung saan tayo ay nagsasagawa ng papapalit ng tawag or pangalan gamit ang sagisag or something that will serve as a symbolism. Dapat may kaugnayan doon sa original or doon sa literal na kahulugan. So halimbawa natin dito, ang palasyo ay nagsabing hulihin ang mga nakahubad sa pampublikong lugar. So ngayon, ang tinutukoy dito na pagpapalitawag ay yung salitang palasyo na kung saan ito ay kumbaga nagre-represent doon sa Malacanang. Another one, si Prinsipe William ang susunod na magmamana ng korona. So pag sinabi natin na corona, that is the representation of power. Something na kumbaga passed down into the next generation, something like that. Ayan, so sa bahaging ito naman ay ating talakayin yung patungkol doon sa tayutay na pagsalungat, kung saan sinasabi na mas nagiging epektibo raw yung pagpapabatid ng ating kaisipan sa isang individual kung ating pinagdurugtong or pinagsusunod sa mga halimbawa sa pangungusap or pahayag yung mga magkakasalungat na salita. Halimbawa, ang kaniyang kagandahan ay nasa kaniyang kapangitan. Kumbaga, ibig sabihin nito na ang isang bagay na physical or yung kumbaga panlabas ay talagang masasabi natin kahanga-hanga
ay kumbaga may kasama or kalakip na nakatagong negatibong katangian o kaya naman ang mismong labis na kagandahan ng isang tao ay nagiging sanhi ng kanyang kapahamakan o ng kaniyang kakulangan. Another example, nasa katahimikan ni Asyang ang isinisigaw ng kaniyang dibdib or ibig sabihin nito, kumbaga nagpipigil siya. Kumbaga hindi niya kayang ipagsigawan. For example, kung ano yung talagang kanyang nararamdaman. Isa pa, pwede natin sabihin dito na malapit na siya, ngunit napakalayo pa ng kanyang mararating. So kapag ganoon, ibig sabihin, for example, malapit na siya doon sa kanyang goal. For example, gagraduate na siya. Pero malayo pa yung kanyang mararating. Ibig sabihin, marami pa rin siyang posibleng ma-achieve in the near future. Okay, so next one. Pagtutulad o simile. So sinasabi dito na ito yung tinatawag natin na hindi tuwirang paghahambing kasi nagkakaroon tayo ng comparison sa pagitan ng dalawang halimbawa bagay. At dito ginagamit natin yung mga terminolohiya gaya ng tulad, gaya, kawangis, tila, mistulan, sing, sim, etc. So halimbawa, ang pag-ibig ay tila biyaya ng langit na hindi inaasahan. Ang ginamit natin na term para magpakita ng pagtutulad ay yung term na tila. Ayan, so dito naman sinabi na siya ay mistulang bulaklak na rosas. So siya, maaaring siya ay isang maganda subalit matinik. Pag sinabi natin na matinik, siguro ay mahirap ligawan. Marami ka munang pagdaraan ng pagsubok bago mo siya makuha. At dahil nakarating ka sa bahaging ito ng video, nais kong sagutin mo ang tanong na ano-ano ang mga uri ng retorikang natalakay at ano naman ang pagkakaiba ng mga ito. Mangyaring i-PM sa akin ang iyong sagot bago ang ika-12 ng gabi ngayong araw. At syempre, kuhanin mo sa akin ang 3 chips mo sa resume ng ating klase once na mag-reply ako sa iyo. Huwag sabihin sa iba sapagkat ito ay iyong perks, na ikaw ay masipag na nanonood ng aking lektura. Sa bahagi namang ito, bibigyan kita ng 5 segundo upang matukoy kung anong uri ng retorika ang inilapat sa pangungusap na ito. Sintigas ng bato, ang puso ng mga Kastila. Ang sagot ay pagtutulad. Gumamit tayo noong unlapping sin para magkaroon ng kumbaga pagtutulad. Next one. Bumaha ng luha sa Pilipinas. Ito ay pagmamalabis. Kahit umiyak ka ng umiyak dyan, imposible naman na magkaroon ng baha mula sa luha ng mga tao. Ibig sabihin lamang nito ay marami ng pagdurusa o hinagpis ang na-experience or kumbaga na ipamalas ng mga Pilipino. Sunod, ang pagtatapos ay simula ng panibagong laban. Ibig sabihin, ito ay uri ng pagsalungat. For example, graduation mo na. Pero, another year, mag-start ka ng panibagong mong journey. Sunod, higit na makapangyarihan ang panulat kaysa sa espada. Ayan, so ito ay tumutukoy doon sa pagpapalit tawag. Kasi kapag sinabi natin na panulat, ibig sabihin yung katalinuhan, yung ginagamit, katulad na lamang ni Rizal. At instead of using espada, kasi pag sinabi natin espada, ibig sabihin yan ay karahasan.
pisikal na lakas ang pinaiiral. Sa bahaging ito naman ay nais kong kuhanin mo ang iyong libro at sagutan ang gawain sa pahina 145. Sa punto namang ito ay ating bigyan ng isang madaliang pasada, yung tinatawag natin na Liwanag at Dilim na isinulat ni Emilio Jacinto. So si Emilio Jacinto ay ang tinaguriang utak ng Katipunan at sa kanyang panitikan na ito, ang kanyang ginamit na sagisag panulat or yung kanyang pen name ay Dimas Ilaw. So ito naman tinatawag natin na Liwanag at Dilim ay kalipunan ng mga sanaysay na politikal at pilosopikal. So ibig sabihin, mayroon po itong 5 sanaysay, kumbaga compilation siya. At syempre, political, something na tumutuligsa doon sa pamahalaang Espanyol. Philosophical, ibig sabihin ay malalalim yung kanyang nagiging pananalita. Yung ginamit niyang terminolohiya ay kakikitaan natin ng retorika or yung mga tayutay. So sabi dito, gustong sundin ang mga alituntunin, panatilihin ang pag-ibig, katapatan at pagiging makabayan. Kumbaga, dito parang gusto niya na mas pairalin ng mga Pilipino yung kanilang pagiging makabayan instead of just being followers ng mga Espanyol. Gusto niya mas maging matapang tayo sa pagharap sa mga Kastila. Ang unang natalakay dito na sanaysay ay ang ningning at ang liwanag. Kumbaga nakapaloob dito ang ating pag-uugali ay nangapit sa pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. So ito nga ay dahilan kung kaya ang tao ay namuhay sa hinagpis at dalita. So, ibig sabihin, ningning, masyado nang nagpalinlang ang mga tao sa mga Espanyol, doon sa kanilang pangako na pakikipagkaibigan na hindi natin namamalayan na tayo pala'y sinasakop na. Kaya't nais ni Jacinto na kumbaga mas panigan natin yung liwanag. Kumbaga kasi yung pag sinabi kasi natin na ningning, something na masakit sa mata. Pero pag sinabi natin na liwanag, ito ay talagang gumagabay sa atin sa katotohanan. Makita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Kaya gusto nga ni Jacinto na magising ang diwang makabayan ng mga Pilipino at dapat nila makita yung mga kasamaan sa likod ng mga nakabibighaning wangis nila. Sa bahagi naman nito ay ating talakayin ang ikalawang lamang sanaysay nito, ang kalayaan. Kumbaga, kung ating kukuhanin yung summarized version noon, sinasabi na ang hayop ay sinusupil at nilulubiran from the word lubid or tinatalian sapagkat di nakatatanton ng matuwid at di matuwid. Di nakaaabot ng dakila at magandang gawa, liban or kaibahan sa tao. Ang kalayaan ay biyaya ng langit at hindi ng dakilang or ng dilang kagalingan at magandang asal. At syempre, sinasabi dito na ang kalayaan nga ay biyaya mula sa Diyos. Hindi nang mula doon sa mga Espanyol. So wala silang kumbaga karapatan napigilan ang pagkakaroon natin ng malayang pamumuhay. Another one, sinasabi din doon sa unang pahayag na ang tao ay talagang ibang-iba sa hayop, kaya dapat magkaiba talaga yung treatment. At syempre dito sa huling pahayag nakapaloob na ang karamihan sa mga bayan ay lagi nang humihila ng danikalang mabigat ng kaalipinan. So ano ba yung kumbaga nire-represent noong bayan? Yung mga tao, yung mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. So, ayun, ito ay halimbawa noong tinatawag natin na pagpapalit-tawag. So, ang nais nitong pala iparating nitong si Jacinto, maraming tao na yung naging alipin. So, dapat gumising na at lumaban. Additionally, sinasabi na likas sa tao yung pagnanais na gawin ang kaniyang nais, yung kagustuhan niya, kung hindi man ito nakahadlang doon sa kalayaan ng kanyang kapwa. At the same time, sinasabi rin dito ni Jacinto na mali at bulag ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga dayuhan.
Ang ikatlong sanaysay naman na nakapaloob dito ay ang pag-ibig. Ano po? So nakapahayag dito na kung ang pag-ibig ay wala, ang mga bayan ay dili magtatagal at mapagkarakang mapapawisan balat ng lupa ang lahat ng pagkakapisan at pagkakaisa. At ang kabuhayan ay matutulad sa isang dahon ng kahoy na naluoy or natuyo na lanta at ng init at tinangay ng hanging mabilis. Nagkaroon dito ng paggamit sa retorika or tayutay na pagtutulad. Gamit ang term na matutulad. Ganoon kasama daw yung mangyayari sa Pilipinas or sa pamayanan kung wala yung pag-ibig o pagmamahal sa bayan. Another one, sinasabi dito na sadyang ang kadayaan at katampalasan ay nagaan yung pag-ibig din kung minsan. Sa bahagi naman na ito, ginamitan siya ng pagsalungat. Yung kadayaan at katampalasan ay opposite ng pag-ibig. Pero pinagsama siya dito sa isang pangungusap para mas iparating yung nais na konsepto ni Jacinto. So kung atin pa siyang i-explain ng mas malawak, sinasabi na kung wala ang pag-ibig, baliwala ang mundo at ang mga taong naninirahan dito. Another one, ang pag-ibig ay daan ng pagkakaisa at napapagaan nito yung mga problema. So kung wala nga yung pag-ibig, mas malala At panghuli, sinasabi dito na dahil sa pag-ibig, ang paghihirap daw ng bayan ay pwedeng mapalitan ng kaginhawaan. Ayan, karugtong pa noong ikatlong sanaysay, ang kamatayan ay lalong matamis pa sa buhay ng matanda na nangangatal ang tuhod at nanlalabo ang mga pagod na mata. So, kumbaga, magkasalungat, kumbaga kamatayan at tamis or saya, magkabaligtad pero sinasabi niya na parang mas mainam pa daw na masawi na lamang kaysa magdusa pa sa bayan sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. So kumbaga ganoon kalupit ang kanilang naging pamamalakad. So ang tunay na pag-ibig ay walang ibubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawaan. So another one, maling mga isip ang nananambitan hinggil sa mga hirap ng tao na inakalang walang katapusan. So yung term na isip, kumbaga nagre-representa siya doon sa mga tao. Hindi lang siya literal na isip. Representation yan ng mga tao ng mga Pilipino. Kumbaga, nais niyang ipaunawa doon sa mga kapwa niya Filipino na mali yung iniisip nila na hindi matatalo ang mga Espanyol. Kasi parang binubuhay niya yung pag-asa sa kanila na kahit sila ay sobra-sobra ang paghihirap, darating din yung araw ng kanilang kalayaan. Ikaapat na sanaysay naman ay yung tinatawag na ang bayan at ang mga pinuno or tumutukoy sa gobyernong Kastila. At kung ang nagkakasala sa isang tao ay pinarurusahan, kaya ang nararapat na sa nagkasala sa bayan, sa yuta-yutang mga kapwa. Kumbaga, nagkaroon ng pagkukumpara sa pagitan ng mayroon lamang halimbawa isang taong napinsala versus doon sa mga Espanyol na sobrang daming pinahirapang Pilipino. Ano daw kaya yung kumbaga severity ng ipapataw na parusa sa kanila. Another one, sinabi dito na lisanin na natin ang pag-uugaling dinadala ang ating dating paniniwalaan ang mga pinuno ay Panginoon ng bayan. So kumbaga tinalakay dito ang ugnayan ng taong bayan at ng gobyerno. Na dapat maging responsable ang mga mamamayan, may pag-ibig sa kapwa, at syempre paggalang sa mga pinuno ng bayan. Gayunpaman, ang mga pinuno ay dapat na kumbaga hindi nananamantala. At yung atin namang ikalimang sanaysay ay may pamagat na ang gumawa. So nakasaad dito ang lahat ng kapakinabangan, ang balang ikinabubuhay at ikinaiiba na sa hayop ay siyang kinakatawan at ibinubunga ng paggawa na nararapat ng kapalagayang hindi masisinsay sa matuwid.
So, ibig sabihin, ang paggawa daw ay hindi kaparusahan, kundi biyayang ibinigay ng lumikha. Kasi kapag ikaw ay gumagawa, mas napapalakas mo yung iyong katawan, yung iyong isip, yung iyong damdamin. Ayan, hanggang dito na muna ang ating magiging talakayan at nais ko na kayo ay maghanda sapagkat sa ating pagbabalik sa face-to-face na scenario or setup, kayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit patungkol sa ika-6 na aralin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking lektura at nawa ay mayroon kayong natutunan. Maraming salamat.